Okay, maayong adlaw sa tanan. So, this day we'll be having our Aralim 5. So, last meeting, ang atong gidiscuss was all about ikalawang digmaang pandaigdig. And ikalawang digmaang pandaigdig officially ended on September 2, 1945. Noong September 2, 1945, nahuman ang digmaang pandaigdig. So, after that, unsa man kahay nahitabo after sa World War II, unsa man kahay sabot sa mga leader, unsa man kay kasunduan nga ilahang gibuhat. Diba during World War II, napildi man to ang ang Axis powers or Central powers, napildi to sila. So ang nakadaog adto during that time kay ang Allied forces, napildi ang Japan, napildi ang Germany, ug at the same time napildi pod ang Italy. So nakadaog during that time kay ang Allied forces. So karon ang nahitabo after World War II, nakarealize ang mga leader nga di na gini siya maayo, no? Di na gid maayo kay nga naman sa digmaan kana ang daghan kaayo mga matay sa digmaan, walay pildi, walay daog, kay lahat apektado, no? Bisan kami nakadaog, pildi gihapon mo kay daghang nangamatay sa inyong military. So ang gibuhat sa mga leader niya, kaingon sila nga di na gini siya maayo, dapat di na ni mausab ang digmaan, di na siya dapat mausab, kiluoy kaayo ta, luoy kaayo ang tibuok kalibutan. So karon ang atong topic karon is moni pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran. Pagsisikap, saan pagsisikap? Meaning imuhang magsikap ka mga nakaibuhat ng mga steps nga para dili na mausab ang digmaan nga nahitabo, para naay kaunlaran o naay pandaigdigang kapayapaan. Sumunay nahitabo. As you remember, during World War I, after gid sa World War I, ang nakadaog, which is ang Amerika, ang nakadaog ato during the time kay ang United Kingdom, France o Russia, di ba, nagsabot, nagpamot to sila kato ang pangalani na sila'y kasunduan, na ang tawag sa kasunduan ito katong sa kasunduan sa Versailles na ilang gipasinganan ang Germany. Na mo to ang Germany naglagot mo to ng World War II. So of course, ang mga leader ato during that time kay nakarealize pod sila nga kana ang dili na sila magbuhat o kasunduan nga ang usa ka nasod maglagot kay para wala na world war nga mahitabo, no? So muna nahitabo. So pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran. Akong balikon, opisyal na natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong September 2, 1945. So, upang hindi na masundan pa ang ikalawang digmaang pandaigdig, humanap ng paraan ang mga bansa upang tuluyan ng makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Nangita sa mga pamaagi para dili na sad siya mausab kay na luoy kayo ang tibuok kalibutan. So, isa sa mga hakbang na ginawa nila ay ang pagtatag ng mga bansang nagkakaisa or in English, United Nations. Muna English ha, United Nations. So, naghimo sila ang organization. Pag World War I, di ba, ang ilahang gibuhat ng organization kay Liga ng mga bansa man to. Nakatong Liga ng mga bansa kay napalpak man to. Kay ang Germany naglagot. So this time, ilang gibuhat to after World War II is United Nations na po. Lain na po siya nga organization. Pero, nindot ni siya nga organization kay wala na nasod nga magdumot, wala na nasod nga mapareha sa Germany ba nga naglagot-lagot. So ano ang ibig sabihin nito at ano ang mga layunin nito? So ito ay ating malalaman ngayon. So ito na, ang mga bansang nagkakaisa or United Nations in English. So muna siya logo sa United Nations. As you can see, mapa ni sa tibuok kalibutan, pero ang kamera kay naa sa North Pole. Nataawan ninyo. Kini siya North Pole man eh. Kini siya ang Greenland, ang America, ang South America, dali ang Asia, Africa, Australia, Australia, ang Philippines diara. So muna siya ang logo sa United Nations. So hindi pa natatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. So wala pa nahuman ang digmaang pandaigdig. Ang President sa United States during the time kasi Pangulong Theodore Roosevelt kay
nag-isip na siya, nakahuna-huna na siya nga kanaang di mahuman feeling dyan ako, confident kayo ko nga mahuman dyan ang digmaan. So nakaisip siya ng paraan, nakaisip siya na magtatag ng isang samahan nga maghimo silang organization na ang tawag kay United Nations. Muna siya mumpuli sa liga ng mga bansa, kaya ang liga ng mga bansa palpak man to. So nakaisip siya ng paraan, no, si Pangulong Theodore Roosevelt na United States President sa United States during the time naka-realize siya nga kanang after this kabalo ko nga kami ang makadaog Jimahon kay siya kanang kabalo man siya nga sila makadaog, and so nakaisip siya ng paraan nga maghimo niya aming organization para wala na gubot nga mahitabo nga ang kalibutan kay peace na, no, ang tawag gayon kay United Nations. So sa isang conference sa Moscow noong October 1943, conference, asa man ang Moscow? Moscow is the capital city of Russia na ha. So noong 1943, so ang US, ang Great Britain, o ang Russia or Soviet Union ay nagkasundo. So balik ko na to ha, si United States, si Great Britain, o si Russia or Soviet Union kay nagkasundo sila na pairalin at panatilihin ang kapayapaan sa sandaling matalo ang Axis powers or Central powers. So the time na kuno nga ilang mapildi ang Axis powers or Central powers, nagkasundo silang tulo ang US, ang Great Britain ug Soviet Union nga dapat wala nay gubot nga mahitabo, dapat wala nay giyera. So muna nila ang conference sa Moscow, Russia. No, nisumpa sila nga mapildi ka nila ang Axis powers, wala nay digmaan. Then sinundan ito after ato naadya po another deklarasyon, no? Sinundan ito ng deklarasyon ng 4 na bansa. Kinsa man ang 4 na bansa? So si United States, si Great Britain, si Russia, apil si China, ha? So 4 na sila kabuok para magtatag ng iisang pangkalahatang samahang pandaigdig upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mundo. Meaning, ang nakaisip ani nga maghimog deklarasyon kay ang 4 ka nasod. Kinsa man ang 4 ka nasod class? Again, si United States, si Great Britain or si England, si Russia or si Soviet Union, ug si China. Sila ng 4. Itawag na sila Big 4 para mabuo ang isang United Nations na organization. No? Sige, sila ng 4 ha, ay kalimot si China, si United States, si Great Britain, si Soviet Union. Tulungan kita na sila kabuok na na-appeal si China. No? Next, kailan ito itinatag? So, kailan daw itinatag ang United Nations? Ngunit unang tanong. Pangalawang tanong, saan ito itinatag? At ikatlong tanong, kasama ba ang Pilipinas sa pagtatag nito? So, ating malalaman maya-maya lamang. Sige, ito na. So, noong April 25 to June 6, 1945, sa wala pa officially na human ang digmaang pandaigdig o ang World War II, mayroong 50 bansa. To be exact, it's 51. Mayroong 50 bansa or 51 ka mga nasod ang nagpulong sa San Francisco, California, USA. Asa na ako ni 51 kanasod nga nag-meeting sa San Francisco, California sa Amerika upang balangkasin ang karta ng mga bansang nagkakaisa or United Nations. So nag-meeting kuno ang 51 ay actually 50 ni siya plus Amerika munang 51 ha. So nag-meeting sila sa San Francisco, California. Nag-unsa man sila kadto, sir? Nag-unsa sila kadto. Nag-meeting para maghimo sila usa ka resolution or usa ka karta or usa ka kanaang matag batas or dili siya batas kano mura siya kanaang itawag ka nga kasunduan or something like that nga ilang gibalangkas ang bansang nagkakaisa. Pila sila kabuok? 51 sila kabuok, kaapilang Amerikana. Pag April 25, June 6, 1945. So April, May, June, so 2 months kapin, no? Sila nagsabot dito. Sila nagsabot sa San Francisco, California, USA. Unya karon, so mana sila meeting. So mga pila ka buwan na mauli na dayon sila. After pila ka buwan, pag October 24, 1945, itinatag ang
mga bansang nagkakaisa o United Nations sa San Francisco, California. So namalik sila ngadto pag October 24, 1945 o officially na itatag ang United Nations. Asa? Sa San Francisco. Asa man ang San Francisco? Dili na sa Camotes, ha? San Francisco, California sa Amerika. Pag October 25, 1945. Don't forget this date. No. Sumuto na mauli na yun sila. So, by the way, dara ang San Francisco, ha, kining color POA na sa mapa. Muni siya ang tibuok Amerika, ang New York, na diri sa Dublin, na diri nga part. Una ang San Francisco, turas atbang na diri nga side. Ha, ang San Francisco, diri sila nagmeeting. So, muni siya dagway sa ilahang, sa gawa, sa ilang gimitinganan, o muni siya ang dagway sa ilang conference na nagmeeting diri ang 51 ka mga leaders sa mga nasod sa kalibutan, no? Panahuman ang World War II ani, kinahuman ang World War II September 2 man to 1945 na kinisya kay nag-meeting sila diri pag April man to no, to June nimalik sila diri pag August 24 1945 para sa isang para ilahan ng kanaang may tatag ang United Nations. Kabantay mo, di ba? Sa una nag-UN ta, nag-celebrate ta sa UN. Di ba? October man to. Muna siyang October class kay October 24, 1945 man gitatag ang United Nations man. Every October mag-celebrate ta na United Nations. Mo to si Stanley katong kamo sa una, tong si Stanley ato ka nag-Japan man to. Si AJ kay nag-Egypt, no? Hindi ko kalimot ato. Sige, padayon ta. Okay, muna siyang meeting. Ayun, karon, that was October to no. Then, after a year, pag February 2, 1946, nag-meeting sila balik class. Nag-meeting sila balik sa London. Muli nagpulong ang mga kinatawan. Gusto ng kinatawan? Hindi si kinatawan representative. Meaning sa representative mga dako-dako ba sa nasod. Pag-meeting sila sa London, ang London kinala sa United Kingdom, nala sa England. At dito ilahang gi-vote, ilahang gihalal ang pinakauna nga Secretary General ng United Nations. Gusto ng Secretary General, sir? Pero yung Secretary General, ikaw ang head. Ikaw ang pinaka-ulo sa organization. Ikaw ang president sa kanang organization. Ang tawag nimo kay Secretary General. Pag February 2, 1946, nag-meeting sila sa London. O dito, ilahang gi-vote ang pinakaunang Secretary General na si Trygve Lie. So si Trygve Lie ang pinakauna nga Secretary General ng United Nations. Taga diin siya. Taga Sweden. Sa dapat ang Sweden, sir. Sweden, kinana sa Europe, ibabaw na siya. Naana sa ibabaw sa Baltic Sea. No, si Trygve Lie. Silingan ni sila sa Poland. So muni ha, Trygve Lie ang pinakauna nga Secretary General sa United Nations. Taga diin siya, taga Sweden. Ha, Trygve Lie. Dala ang dagway ni Trygve Lie. So siya ang pinakauna nga Secretary General sa United Nations. Dalayin ta. Ano ba ang United Nations? Ano ang aning nasangay ng United Nations? Ano ang layunin ng United Nations? So atin na yung malalaman. Karon dayon ato yung hibawan. So ano ba ang United Nations? So ang United Nations ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaunlarang panlipunan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Simple lagi kaayo, no? Ang ilaha ra gyud purpose kay para magpapanatili ang kapayapaan at kaunlaran after sa World War II. Ito ay naitatag again noong October 24, 1945 sa San Francisco sa Amerika. Sa San Francisco, Amerika ni siya natatag. Karon, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, mayroong 51 bansa ang itinuturing na founding members at kasama dyan ang Pilipinas. Pwede akong Pilipinas, Philippines akong isulat. Pilipinas na ha. So mayroong 51 ka mga original jud na member sa United Nations. Apil ang Pilipinas ana. Na karon sa karon nga panahon, karong 2024, umaabot na sa 193 ka mga bansa ang member sa United Nations. Halos tanang
nasud sa kalibutan, member sa United Nations, even ang North Korea, appeal sila sa United Nations since 1991. Appeal sila sa United Nations since 1991. So pero ang original nga member sa United Nations is 51 na kabuok, no? Nya ang 51 kabuok na appeal ana ang Pilipinas sa founding members. Kadayon ta. So ang United Nations ay mayroong 6 na sangay. Usa nang sangay, sir? So when we say sangay, it means na siya unom ka sakop, na siya unom ka murag sa punuan pa, na siya unom ka kanaang pangana sanga-sanga. So pila ka buok? Unom ka sanga. Number 1, ang pangkalatang assembleya or in English, General Assembly. Number 2, ang sangguniang pangkatiwasayan or in English, Security Council. Number 3, ang kalihim or in English, Secretariat. Number 4, ang padaigdig na hukuman ng katarungan or in English, International Court of Justice. Number 5, ang sangguniang pangkabuhayan at panlipunan or ECOSOC or in English, it means Economic and Social Council. Then the last one is ang Trusteeship Council. Mga tana ko ninyo. Sa kining 6 kabuok, asa man ani ang nawa. So asa ani ang nawa karon? 6 man ang kabuok no. Sa una, karon 5 na lang na kabuok. Pinay usaan ang tangtang. Asa ka ana ang natangtang. So we will find out later kung asa ang unom ang natangtang. Sige, mag-start ta sa unang sangay. Ang unang sangay ay ang tinatawag na ang pangkalahatang assembleya or in English, General Assembly. So, muna yung unang sangay. So, ang sangay na tagapagbatas ng samahan. So, ang tagapagbatas? So, yung tagapagbatas, tighimo og batas. So, yung si General Assembly, ang mga tao, ang mga leader sa tibuok kalibutan sa 193, magpundok na sila every 3 years. Igpundok anak nila every 3 years, mga higala, kay ang tawag ana kay General Assembly. In General Assembly, magkuha na sila mag-eleksyon, na maghimong batas para sa United Nations. So, binubuo ito ng mga kinatawan. O saan ang kinatawan gani? When you say kinatawan, it means representative ng lahat ng mga kasaping bansa. So, tanang members sa United Nations muadto sa General Assembly. At dito isinasagawa ang mga pangkalahatang pagpupulong. Dito sila mag-meeting, dito sila mag-debate, or unsa pa nilang buhaton. That is during General Assembly. Mahitabo na siya every 3 years. Or nasa 2 years, tapos 3 years. Okay, next. Ikadalawa nga sangay. We have ang sangguniang pangkatiwasayan. Prepare your ballpen ha. Isuwat ninyo kay naay uban nga mga information diri nga wa na appeal sa notes. So number 2 nga sangay, ang sangguniang pangkatiwasayan or in English, it's the Security Council. So usa ng Security Council, sir? So ang Security Council or ang sangguniang pangkatiwasayan, from the word pangkatiwasayan, it means kana ang for peace, seguridad. So ang sangay, tagapagpaganap. So usa ng tagapagpaganap, sir? Kasi tagapagpaganap sila ang PIG. Diba? Ang sa General Assembly, kay naghimo silang batas na kining sangguni ang pangkatiwasayan, sila ang mupadagan sa mga batas nga ilahang gibuhat, no? Ang tawag ana kay tagapagpaganap. Pinubuo ito ng 15 kagawad na ang 5 ay ako sa staff sa nako. Binubuo ito ng 15 kagawad. So mura siya kabantay man sa barangay, no? Di ba ang sa atong barangay pili kagawad ana, di ba murag 7 no? 7 ka kagawad. Sa UN ang ilahang kagawad is 15 kabuok, no? Na ilahang murag tawag ana kapitan ana kay mao na ang Secretary General or ang kalihim or secretariat. Si Trike Vilay siya ang pinakauna, no? So kana ang sa sangguniang pangkatiwasayan kay naay 15 kakagawad niya. Ang 5 ana sa 15 kay gitawag og permanenteng miyembro or permanent member. So, permanent member, sir. So, when we say permanent member, mga langga, meaning anak, kana ang dili gina sila matangtang, permanente gina sila. So, pag 1945, permanent gina sila nga member sa konseho or sa kanaang sa council, ha? Unya, ang remaining nga na po, kay kanaang i-elect na siya every 2 years. So, meaning, 15 sila kabuo.
ang 5 ana permanente o dili mausab, or I mean kana ang mo lagi di mausab nya. Ang 10 ka buok kay ihalal na sila every 2 years. So example sa amo ni siya ang permanent member sa council. Number 1 USA, number 2 United Kingdom, number 3 Russia, number 4 China, then number 5 ang France. So again, muna sila ang permanent na member. Naagi na sila every year, naagi na ang 5. Kada eleksyon, di na sila matangtang ang 5. Sir, nganong di man na sila matangtang ang 5? Remember, during World War II, di ba, ang hawd ato ka ang USA man, ang United Kingdom, ang Russia, hasta ang France, di ba, ang China na apil ng bunto. So muna, silang 5. Silang 5, di na sila mawagtang sa Security Council. Sir, pila kabuk members sa United Nations? Di ba, 193 man kabuok. So, 193, may nusan ni mog 5, so, na lang, 188. So, ang kanang 188 nga nasud na nahabilin mga langga, pilian na sila na po. Ha? Pilian sila na po para mahimong Security Council. Nasabdan, wala. Ha? Nya, ang Pilipinas karon kay dili member sa Security Council, kay wa man siya na vote, wa man siya botari. Ang appeal karon sa Security Council sa akong hinumduman kay naa ang Japan, naa ang South Korea, naa ang Ecuador. Basta napo na sila kabuok nga member. Ang when we say ang napo kabuok nga member, muna sila gitawagan non-permanent, meaning ihalal sila every 2 years. Nya ang Pilipinas, sir, nakasuway na ang Pilipinas, sir, nga member siya anang Security Council. Yes, nakatry na ang Pilipinas. Ika-4 nakatry ang Pilipinas. Pero karon wala, dili apil ang Pilipinas kay wala man siya gibutaran. Abot na meeting magana nila class, mag-on na sila mag-eleksyon, no? Sa napo ka buok, automatic dayon na nga mamili sila napo. So ilan din nabotohan na. For example, si Pilipinas, ako siya napo ka vote. Kasi Indonesia kay napo sad. Ang pinakataas og vote mo ay ma-appeal, at top 10 nga pinakadakong votes mo ay ma-appeal sa Security Council. Again, ang naarabas sa inyong notes kay 11 kabuok. Sayop na ang 11, 15 na kabuok. Ha? Correct na ang notes. Kasi marong mo. Okay, balik ko na ito ang Security Council. Kaya 15 kakagawad. Nya, 5 ana kay permanent members mo ng USA, United Kingdom, Russia, China, o France. Na po ana kay non-permanent, meaning every 2 years, mangita na po sila lain nga sad na mahimong member sa Security Council. Okay, so ito na ni ha. Next, number 3. Ang kalihim. So muna ikatulong asangay. Ang kalihim o ang secretariat. Kinsa man ni secretariat, sir? Katuning akong giingon ninyo nga Secretary General. No? So ang Secretary General, ang pinakauna nga Secretary General sa United Nations kay C. Trygve-Lie. Nakaroon ang kasi gituron ang I forgot the name, basta naari bagong secretary. I forgot patagatin siya. So when we see kalihim, ito ay ang pangkat ng mga tauhang pampangasiwaan ng United Nations na nagpapatupad ng mga gawain pang araw-araw. So when we see kalihim, ang Secretary General, meaning ang President sa United Nations, siya, kung sa kuan pa sa batas, sa Pilipinas, pa siya ang President, no? Na ang katong General Assembly kay murag mao ang Senado, no, tighimog batas, no, September niya ang kining sangguni ang pangkat mo sa yan kay sila ang tagapagpaganap, no. Padayon ta basta ang kalihim siya ang Secretary General, ha, siya ang Secretary General. Si meaning apil ana iyang mga tao, ang iyang mga assistant, iyang mga assistant yung mga tao niya sa iyang opisina, apil na siya diha ang kalihim or secretariat. Next, ika-4 na sanga ang pandaigdig na hukuman ng katarungan or International Court of Justice kini ICJ. Ang kining ICJ ang siyang sangay nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa alitan ng mga bansa. Kay nung mo, di ba? Ang China o Pilipinas nag-away na sa ilang teritoryo, mag-away man sa teritoryo kan China man mangilog og teritoryo. Kabalo ba mo nga ano sa to siya nahitabo nga ang Pilipinas ipasaka sila og
ilang isaka ang kaso dito sa International Court of Justice sa United Nations. Ang away nila sa China ug sa Pilipinas. Nakabalo ba mo nga nakadaog ato kay ang Pilipinas, pero ang China wa nila dawata ang desisyon sa International Court of Justice. So, mga kulong man sila. So mo na siya International Court of Justice. Silbi, kung appeal ka sa International Court of Justice, tibok na sud appeal niya. Obserbaran na yun kanila nga, kisa may stadaan ang China o Pilipinas na nakadaog ato ang Pilipinas. Pero ang China, wala mo dawat sa desisyon. No? Maro-maro sa din China. Okay? Sabta na to, no? Muna ang padaigdigan, ang padaigdig na hukuman ng katarungan o International Court of Justice. Next, ikalima, ang sangguniang pangkabuhayan at panlipunan or in English, Economic and Social Council or ECOSOC, no? Pangkabuhayan at panlipunan. So, when you say pangkabuhayan, it means livelihood. Panlipunan, it means society. Kini siya nga sangay, mo ni siya ang kanabitang, siya ang nag-manage sa kanang education, sa science, sa health. So, nindot ni siya kini nga council. So, ang Economic and Social Council or ECOSOC or ang sangguniang pangkabuhayan at panlipunan ay binubuo ng 54 na kasaping bansa na inihalal sa General Assembly kada 3 taon. Di ba yung ninyo, every 3 years mag-meeting sila. I-meeting nila, mag-election sila. Ang una nilang i-election kay moto ang kung kinsa ang 15 kabuok na ma-appeal sa Security Council. Na 5 ato permanent man, na napo ato kailangan mo itong ihalal. Na after nila vote ana, ari na po sila mag-vote kung kinsa ang member sa 54 na members sa Economic and Social Council. So ito ay binubuo ng 54 kabuok. Sa una, 18 ra ni kabuok. Nahangtod ilang giusab kay gamay ra daw ang 18. So nahimo siyang 27 man ata to. 27 na murag nausab na sad kay murag gamyan ra. Na karon 54 na sila kabuok. So after nila halal atong Security Council, mag-meeting na pud sila para sa Economic and Social Council. 15 member ani na 54 kabuok ang members ani. So ito ay binubuo ng 54 na mga kasaping bansa na inihalal sa General Assembly. So every time na mag-General Assembly, magkuhan sila nga maghalal. Every 3 years. After 3 years, lahi na sa anak to maghalal na pud sila. So ito ang sangay na namamahala sa aspekto ng pangkabuhayan, panlipunan, pang-edukasyon, siyentipiko at pangkalusugan ng daigdig. Kabantay mo if, for example, na bagyo, mutabang mo na ang UN. So muna siya trabaho sa ECOSOC. Mutabang siya maghatag siya pagkaon. Sunod ang uban anak kay maghatag og mga ayuda. Muna trabaho sa Economic and Social Council. 54 kabuok ang kasapi anak. Next nga sangay, ang pinakalas nga sangay kay ang Trusteeship Council. So usa ang Trusteeship Council, sir? So kabalo mo nang maitatag ang UN noong 1945, mayroong 11 kateritoryo or bansa o teritoryo na ang karamihan ay nasa Pacific at Africa ay ipinasailalim sa pamahalaang international at tinatawag na trust territories. Usan trust territories? Pero masabtan ninyo, paminawa ko ninyo. During World War II, na ay mga teritoryo bitaw sa Pacific o sa Africa nga wagid siya mahimong bansa. Silbi, pwede siya mahimong bansa actually. Pwede siya mahimong bansa. Pero kung buhian siya sa katong bansa nga nisakop anang lugar kay kanang makakuha na sila murag ma-fail na sila kay di pa sila anak kakusgan para mahimo silang usa ka nasod. Murag dili pa nila murag pa sila igong kusog para mahimo usa ka nasod. So gisud sila sa Trusteeship Council kanang 11 ka teritoryo na. Kanang 11 ka teritoryo kasagaran nila kay naa sa Africa ug sa Pacific. So kanang mga trust territories ay mga teritoryo o kolonya na isinailalim sa pamamahala ng isa o higit pang mga bansa batay sa komisyon ng United Nations na ay mga kanang mga teritoryo gisako as gisako ka murag. For example, ako nya. Pag ang grade 8 nya lahi lang. Ablook lang palian.
Ang luok kay usa siya ka bansa, makapangyarihang bansa. Unya ang bali ang kay dili pa siya inana ka malakas na bansa pero naa siya potensyal nga mahimong bansa. So ang akong gibuhat sa luok, gisakop man ni case nasakop man sa luok ang baliang daw sa una. So wala sa niya boy wasa na ko siya sa tika mo boyan tudluan usap na mo kung unsaon, tan-awa mi unsaon para kung buyan na ta mo pakaibaw na mo unsaon ini papadagan sa usa ka nasod. Gets la ha? Muna trust territories. Muna siya trust territories. So nari unsi ka teritoryo na kasagaran ana nila kay makita sa Africa o sa Pacific. So mo na siya. Karon layo ng Trusteeship Council na isulong ang pag-unlad ng mamamayan ng mga trust territories. Iyon din ang kanilang pagsulong patungo sa pagbuo ng kanilang nagsasariling pamahalaan o pagkamit ng ganap ng kalayaan. So before sila mahimong malaya na bansa, tudluan usa sila sa bansa nga nisakop nila nga una na ta mo palayaon ug kana makahibaw na jud mo kay kung makahibaw na mo okay pwede na mong mahimong malayang bansa. Muna Trusteeship Council 11 ka teritoryo ang member ana sa una pag 1945 na as the time pass by na anam-anam na o kanapu isiyam na lang ni Utsu, ni Pitu nga naman sir because nakalaya naman sila anam-anam kay natudluan naman sila until pag November 1, 1994 ang pinakalas nga trust territory kay ang Palau. So ang Palau makita na siya sa Pacific, siya ang pinakalas nga trust territory na nakalaya naman siya pag 1994. Na paglaya niya pag 1994, nahuman na dayon ang Trusteeship Council. Meaning, sa unong kabuok, ang Trusteeship Council ang nawa. So karon 5 na lang nakabuok ang sangay sa United Nations. Ang Trusteeship Council apil na sa una, pero pag 1994, nawa na siya nga council after nakalaya sa Palau noong 1994. Kay tugtan naman siya sa Amerika nga, sige, pwede ka mauna mo, pwede na mahimong malayang bansa. Pinapalaya na kita. Charot, no? Pag November 1, 1994, pagkalag-kalag, pag 1994, nakalaya ang Palau. Na pagkalaya sa Palau, na-erase na dayon ang Trusteeship Council. So that's it. Mula siya unom ka sangay ng United Nations. Balik ko na to ang pinakauna kay ang pangkalahatang assembly or general assembly mo nga mag-meeting silang 193 kabuok. Next, ang sangguniang pangkatiwasayan or Security Council nga na ay 15 ka members. Ang 5 ana kay permanent members muna USA, United Kingdom, Russia, China, France na napuan na manabilin kay butuhan na nila. Next, ang kalihim or ang secretary mismo, ang pinaka-head. Next, ang pandaigdig na hukuman ng katarungan or International Court of Justice. Dili na sila maghusay. Wala sila maghusay kung kinsa gyud ang maisa or baysa sunod. Ang sangguniang pangkabuhayan at panlipunan or ang ICOSOC, muna sila ang na 54 ka member states, 54 kabuok na member sa council na assign sila sa education, science, health, muna yang. Next, ang Trusteeship Council, na 11 kabuok na teritoryo, pero karon wala na ni siya. Sige. Karon ang mga layunin ng United Nations. Mayroong layunin ang United Nations. Actually, there are 4. Muna ang upat nga layunin dyan sa United Nations. Number 1 nga layunin. Panatiliin ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad. Kanindot, no? I-maintain nila ang kapayapaan at seguridad ng daigdig pagkanindot, no? Una na ang layunin. Number 2. Paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa. Meaning, ang mga relationship nato sa ato mga kasilingan ng mga bansa kailang ipaunlad pagkanindot, no? Number 3, makipagtulungan sa paghahanap ng solusyon sa mga suliraning pangdaigdig at sa pagpapaguyod ng respeto para sa karapatang pantao pagkanindot. So kung may problema about climate change, kita lagi magkinabangay, tulungan, usa ra man ato kalibutan, no? Nya, about pud sa karapatang pantao. So ato siya po nang girespetar. So kanindot sa United Nations ang pinakaupat na layunin ng United Nations maging sentro ng pagkakasundo ng mga bansa para ang mga bansa daw kuno magkakasundo, di magsig-away, no? Pero bisan naa pa man gihapon ang United Nations, di gina mawagtang ang mga problema, dili mawagtang ang mga away-away para sa karon. Away ang Palestine o ang Israel. Karon nag-away-away sa diya ang China o ang Pilipinas abos teritoryo. So
Para ninyo, if wala United Nations, wala ni nahimo ang United Nations, do you think na abay war nga mahitabo after World War II? Feeling ako, para nako, yes, na ay possibility na after World War II, nag-World War III, kung wala niya ang United Nations. Magpasalamat ta nga naa niya ang United Nations. Kung wala pa ni, feel na ko, na World War III na mahitabo. Pero karon imposible na ang World War III. Ay panikabutan dyan na sa United Nations, nga dili lang dyan na mahitabo. Kay nakatuna sila sa una nga di gid maangay ang digmaan, luoy kaayo ang mga bata, ang mga kababayan, ang mga tao, luoy kaayo in town, no? Ang mga way labot, ang mga matay, no? Ganahan lang mo, mga mapay lang mo, no? Ayo sa town kay para mo may forever, charot, para mo gi crush back sa inyong crush, no? So muna siya. So I hope na nakatuna ang tanan. That's the end of our lesson. That's all about the United Nations, so ang mga bansang nagkakaisa. If na may pangutana, comment lang mo sa comment section sa YouTube, ha. Just comment down below. Charo, vlogger, no? Just comment down below akong tubagon. Unya, if please like na sa og subscribe sa akong YouTube channel para lagi kayo updated. So wala siya. So, wala pangutana, if wala pangutana, mga kong estudyante, mga estudyante. So, if inami pangutana, just comment down below. That's all for today, and I hope nga magtuon para any exam pohon, nagkuog score. Thank you so much, and good day. Bye-bye.